Ang kwento ng tatlong magkakaibigan. Si Pedro, si Juan, at si Berto. Si Pedro na matatakutin. Si Juan na iyakin. Si Berto na manyakis. Habang nangingisda ang tatlo, nagyaya si Pedro na umuwi. Si Pedro ang matatakutin. Sabi niya kay Juan at kay Berto, "Pre, uwi na tayo, pre. Kasi meron akong nabalitaan dito sa baryo natin na may pagala-gala raw na manananggal dito." Biglang nagulat si Juan na matatakutin. "Talaga, meron ba? Tara, uwi na tayo, magagabi na nga." Takot na takot si Juan. Nag-aaya na umuwi. Biglang sumingit si Berto. Sabi ni Berto, "Mamaya na. Puta, manchichicks pa ako eh. Matagal na ako hindi nakakapanchicks. Mga takot naman kayo. Mga duwag kayo. Alalaking yung tao, mga takot kayo." Sabi ni Berto. Sumagot naman si Pedro, "Tanga ka ba? Di ka ba nag-iisip? Manananggal yun. Kumakain yun ang puso ng tao. Pati utak. Lahat ng laman loob mo tatanggalin nun. Di ka ba nag-iisip? Ang bobo mo talaga. Dahil sa kamanyakan mo, mapapahamak pa tayo." Sabi niya kay Berto. Sumagot naman si Juan na matatakotin, "Oo nga, tara na, uwi na tayo. Tumatayo na yung balahibo ko eh. Ang gagabi na, anong oras na? Alas 6 na. Mamaya, biglang lumabas yung sarap natin." Hanggang sa wala nang nagawa si Berto, pumayag na rin siya. "O sige na nga, tara na, uwi na tayo. Hindi na ako manchichicks." Habang pauwi na ang tatlo, dumaan sila sa magubat na bahagi ng baryo. Habang naglalakad sila, takot na takot si Juan at saka si Pedro. Sabi ni Pedro, "Balita ako mga pare, dito raw nakatira yung manananggal dito sa dadaanan natin to." Si Juan biglang tumakbo. Ang bilis ng takbo. Habang umiiyak, sumunod naman si Pedro. Takbo silang dalawa. Naiwan nila si Berto. Hanggang sa hindi na matanaw ni Berto yung dalawang kasama niya. Naiwan na lang siya. Sabi ni Berto, "Utang inang dalawa na yun. Iniwan ako ah." "Iniwan ako ng dalawang kasama ko ah. Wala akong pakialam sa kanila. Basta ako, maglalakad ako na marahan. Bahala sila sa buhay nila, mga duwag sila. Kalalaki nilang tao. Mga takot." Sabi ni Berto. Habang naglalakad si Berto, pasipol-sipol pa. Biglang bumungad sa kanya yung napakalaking pakpak sa ibabaw ng puno. At yun na nga, pagtingala niya, nakita niya, manananggal. Nakatayo to sa harap ni Berto. Sabi ni Berto, "Hindi mo ako matatakot." "Ako pa tatakutin mo." Sumagot yung manananggal. Sabi ng manananggal, sabi ng manananggal, "Aba, hindi ka natatakot sa akin, bata ka. Napakatapang mong bata ka. At dahil dyan, papatayin na kita. Babaliin ko lahat ng buto mo. Saka ako wawasakin ng tiyan mo. Dudukutin ko ang laman loob mo hanggang sa mamatay ka." Galit na galit kay Berto yung manananggal. Tumawa naman ng malakas si Berto. Sabi ni Berto, "Aba, hindi mo ba ako kilala? Ha? Walang hindi nakakakilala sa akin rito. Ultimong langgam kilala ako." Sumagot ang manananggal. Sabi naman nananggal,
Utang ina mo, Berto. Sino bang hindi makakalala sa'yo manyakis ka? Sabi ng manananggal, ultimong baka, baboy, manok, ginagahasa mo. Tapos tatanungin mo ako kung hindi ba kita kilala. Kahit ako, kilalang kilala kita. Pero dahil dyan, hindi na kita patatakasin. Dito pa lang papatayin na kita. Sumagot si Berto. Ah, ganun ba? Sige. Kung papatayin mo ako, ikaw bahala. Pero alam ko kung nasan yung kalahating katawan mo. Pupuntahan ko nga. Sabi ni Berto. Si manananggal. Sa sobrang takot, dali-daling lumipad pa uwi. Sa sobrang takot kay Berto, lumipad pa uwi. Papunta sa katawan niya. Si Berto naman tumatakbo, nakikipag-unahan siya doon sa manananggal kung sino na makakarating doon sa kalahating katawan niya. Dahil may pakpak yung manananggal, nauna siya. Dali-dali niyang binuhat yung katawan niya papunta sa mataas na puno. Nandun na sa mataas na puno. Si Berto, umupo sa ilalim ng puno. Hinihintay ni Berto bumaba yung manananggal. Sa sobrang takot na manananggal, ayaw na bumaba ron. Nahihirapan rin siya lumipad kasi nga mabigat yung katawan niya. Hanggang sa dumating na yung umaga, hindi na namalayan ni Berto at saka ng manananggal na nag-umaga na. Yun, namatay na yung manananggal doon sa taas ng puno dahil sa takot kay Berto. Putang ina mo, Berto. Namatay. Tapos nakakita niya si Juan at saka si Pedro. Sabi ni Juan, "Uy, Berto, balita namin nabol ka raw naman ng gala." Sabi ni Berto, "Anong hinabol? Tangan niyo ako umabol." Ako humabol sa manananggal. Napatay kay manananggal. Sabi naman ni Pedro, "Paano mo napatay?" Sabi ni Juan, "Oo nga, paano mo napatay?" Sabi ni Berto, "Sabi ko, pupuntahan ko yung kalahating katawan niya. Eh, lumipad. Tapos, inunahan niya ako eh. Binuhat niya yung kalahating katawan niya doon papunta sa puno." Ayun, inabot na umaga ron. Sinikatan ng araw, ayun, nalusaw. Manananggal eh. Nalusaw sa araw, ayun, hanggang sa namatay. Mali-mali kayo ng chismis eh. Ako ang pumatay sa manananggal. Tiran-tira na sana ako eh. Pag-iinitan ko sana yung kalahating katawan niya. Sabay biglang tawa ng malakas si Juan at saka si Pedro. Sa kwento ni Berto, sabi niya, "Tangina pare, wala talagang tatalo sa kalibugan mo." Ultimong manananggal, natakot sa'yo. Isa kang alamat, Berto. Tapos yun na nga. Pauwi na sila. Naglalakad sila. Inumaga na nga si Berto, diba? Pauwi na yung tatlo. Sinalubong sila ng taong bayan. Sumisigaw ng Berto, Berto. Balita na pala yung nangyari ron sa bayan. Ang bilis kumalat ng chismis. Tinagorean niya yung hero si Berto. Bandang huli, naging superhero pa si Berto ng bayan nila.
Yung dating manyakis na kiniinisan ng taong bayan dahil lahat nga ng hayop nila na mamatay. Dahil tinitira nga ni Berto. Tuwan-tuwa sa kanya ngayon. Kaya sabi kay Berto ng kapitan, "Uy Berto, ang gagawin mo tuwing gabi, tatambay ka rito sa labas. Sasahuran ka namin." Ginawang hero si Berto. Kaya ayun, simula nung laging nasa labas si Berto. Yung mga manananggal, hindi na nagpapakita sa bahay niya. Yung ibang manananggal na nagpapakita dati doon, wala na. Hindi na nagpapakita dahil natatakot nga kay Berto. At yun na nga, dito na nagtatapos ang ating kwento. Utang na yun si Berto. Hayop ka, Berto. Putang ina mo. Isa kang alamat. Sige na guys. Bye-bye. Sa susunod ulit. Love you, Mama Chup Chup.